mga bangag na mga supporter na nagrally dito sa monumento ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino. Mga lorong-lorong talaga, mga buwang, mga may kuring, mga Aquino na patasik sa mga Marcos, tapos ano yun, mga lorong-lorong. At tawa lang ako. Diyan sa monumento ni Cory Aquino. Talagang mga lorong-lorong na talaga. Talagang walang utak. Diyan daw mag-rally daw. Mga Marcos. Diyan daw. Diyan daw. Natawa lang ako eh. Diyan daw. Diyan daw. Diyan daw ko mag-rally. Nandiyan kay Cory Aquino. Ayan daw. Ayan daw. Nakita nyo na. Diyan daw mag-rally. Ayan. Yan daw. Nag-vlog pa ko doon sa shrine. Unti lang ang mga tao, pero pag oras ng hapon marami ng tao. Doon pala, si Diyos, ang mga Marcos Loyalist ay mag-rally doon sa may bantayog ni Cory Aquino at bantayog ni Ninoy Aquino. Kaya na lang mag-isip kung hindi rin mga abnormal. Alam nyo ba kung ano nangyayari po sa atin? Ha? Alam nyo ba? Ang iilan natin mga Pilipino ay mga lurong-lurong na. Mga lurong-lurong, mga waray laman ng utak. Dahil yan si Marcos, patalasik ang mga Aquino. Sabihin natin, ibaon sa limot. Hindi po pwede may baon sa limot po yan dahil nasa libro po yan. Nasa social studies, nasa sibika at kultura, nasa araling Pilipunan. Inaaral niya ng mga elementarya at saka school at college. Yun po ang katotohanan. Kaya kayo ang mag-isip na mga malawak na kaisipan, na matatalino ng mga isip, na may mga pinagralaman o wala. Kaya na lang mag-isip. So panoorin na lang mga buong video dito sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel. So ito ating intro sa ating Facebook page at dito sa ating intro sa ating YouTube channel. Bariis Berba Crucides sa vlog. Yan. Medyo maliwalas na dito. Hindi na maraming tao din. Unti na lang din tao dito. Maraming tao. Kung tuwing hapon lang marami. Tuwing hapon marami dito. At wala nag-aralan dito pag hapon. Hindi nagaan, may pulis na dyan. Diyan kami napisto. Ano na rin, medyo kabarkada na rin. Walang mga vlogger ngayon dumating dito. Walang mga vlogger. Kaya sa DDS. Hindi magbibim ako. Nakontra nga ako dyan, magbibim ako. Nandun sila? Doon sa may ano ni Cory Aquino? Ay, ba't hindi kayo pumunta ron? Ba't hindi kayo pumunta ron? Ba't hindi kayo pumunta ron? Kanan BBM doon.
Didiis man ako. Didiis ako. Didiis ako eh. Huwag tayo maging bias. Mga Mr. bias. Oo. Mga laro-laro lang, mga tawa-tawa lang. Huwag magseryosohin yung mga high blood. Nandiyan na pala yung mga BBM, loyalist, mga makoy. Ay, dyan, oo. Kamar ko sila tapos nandyan si Cory Aquino. Nandyan si Nini na ganyan. Kahit na, maalala yun. Sila nagpatalastik yan eh. Para na sinampal, para mga abnormal. Para mga mongoloid na rin. BBM at saka mga kino, puro mongoloid. Oo. Pang-5 ko rito na vlog dito kuya eh. Kaya nga ako nagbablog dahil ako pagod na ako sa trabaho no. Nakikita ko man kasi na nangyayari sa atin. Okay, ano man nangyayari na mahal na mga bilihin. Kakampi ka pa ba doon na lulugmok na tayo sa harapan? Tayo lorong-lorong, abnormal. Oo. Oo nga. Talagang kailangan natin yan. Nadami lang dito hapon, madam. Hapon lang nadami ano. Dito sa mga DDS natin, hapon. Kasi daming trabaho eh. Dami kasi trabaho. Busy kasi rin eh. Hapon. Hindi, YouTuber din kasi ako. YouTuber dati. May ano kami dati nasuporta ko kay BBM. Dati yon, magkatambal pa sila Sara, siyempre. Si Sara man nag-ano sa kanya, nag-endorsement. Kaya dapat si Sara yun ang magiging presidente. Nagpabaya na lang si Sara, di ba? Nangyari man talaga yun eh. Nagpabaya siya. Akala niya, nakatotohanan yung sinasabi ni Bongbong. Ngayon pala, budol-budol. Puro mga kasinungalingan pa. Mga buwa amang yun. Oo nga. Akala natin mababang presyo, lalo nagmahal. Oh my God. Ay naku ang buhay. Kaya nga magtataka parang mga abnormal nga. Itatanim lang anihin na anong klase nun ang sapo? Sop. Mga bangag. 20 daw kada kilo. 1/4 ang 20. Walang sariling paninindigan. Walang sariling mga. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Kailan kayo mag-umpisa na INC, Iglesia ni Cristo? Parang ano rin nationwide ang rally ng INC. Pero nakakasado na eh. Kasado na sa INC, nationwide daw. Kasado na daw siya. Ibig sabihin yan, nag-ano lang siya ng hudyat. Kung kailan mag-umpisa, anong araw, kung anong pitsa. Hudyat na lang yan. Oo. Dadami din yan. Dadami rin to. Kaso nga lang ito sila dyan, nakatambak yung mga pulis. Nakasagabal tuloy yung traffic dyan. Hindi ako naka-attend. Dito si Trixie Cruz eh. Yung sekretary dati. Nandito eh.
Napagod na rin kasi ako eh. Pagod ako. Oh, si Pisdak. Yung mga vlogger na mga kilala rin. Oh, dami nga. Dito yata, no? Dito. Trixie Cross. So, mamaya marami nitong tao rin. Pati Otay. Kasi iba daming trabaho din eh. Kaya alam naman natin. Busy rin sa trabaho yung ibang mga tao. Paghapon, tapos sila trabaho ay pumupunta na sila dito. Doon. Ayaw ko eh. Ayaw ko. Sagap niya kasinungalingan. Puro mga pangako, mabudol-budol. Nasa Zamboanga? Galing pa kayo sa Zamboanga? Leader pala sila, bossing. Oh, dito na kayo, may bahay na kayo dito. Mahirap ang ganyan sitwasyon. Ang pulis lang kasi hindi nila alam na wala na silang sa ibang mga syudad. Wala na mga pulis dahil dyan sila nakatambak. Oras sa mayroong mga rabire, wala makaresponde. Ginagampanan nga kanilang tungkulin. Sunod lang sila sa kanilang chip. Kaya yun ang sinusunod nilang utos. Oo. Basta importante, peaceful lang. Walang paluan ng batuta. Oh no! Ayaw. Peace lang, peaceful rally lang. Kwentuhan na lang. Oo. Kasi katagalan yan eh, dadami ng tao yan. Wow! Dahil alam naman nila, maawa naman talagang tao. Anong pinaglalaban ba? At sa mamumulat niya sila, magigising na sila sa katotohanan na mahal na talaga at saka may mga kurakot na talaga. Hindi nila alam. May kurakot na. Ano nangyayari? Matinding korupsyon. Oh no! Oo. Kaya ang gusto nga nila, si Sara. Malayo nga, dapat nga yan si Bongbong daw, hindi yan mananalo sa ano eh. Dito sila kuya. Mamaya-maya yan, marami na yan mamaya. Mga pasado mga alas 4. Hindi man marami, konti man lang. Nakita dyan sa live, oh. Konti man lang. May mga pulis rin doon, Marcos Loyalist, eh, doon naman sila nakano kay Cory Aquino. Mga paliw talaga yan mga Marcos Loyalist. Masira ulo. Doon sila sa ni Cory Aquino na kalaban nila yan, kundi yung mga abnormal. Masira ulo. Ayan. DDS pa ako dahil nga sa magandang patakaran ni Duterte. Ayaw sa mga shabu, mga adik. Ito dito, mamaya-maya marami niyan tao dito. Madami man trabaho kaya hindi sila makapag-arangkada. Nakaraan araw doon. Diyan kami. Nakaraan araw diyan. Yan, tinambakan ng mga pulis. Tapos nilagyan lang ang sasakyan dyan. Alam nyo, dapat itanggalin yan ng mga ano na yan. Nakasagabal. Hindi makadiskarte. Sa pagkwentuhan ng mga tao dahil nandyan man sila. Saka dapat yun dun sa harapan.
Doon sa harapan dapat. Diyan yan. Diyan sa harapan dapat kayo magme-meeting ba? Peaceful rally ba? Diyan sa harap. Pintuhan, mga saloobin, ihayag natin. Dahil para naman yan sa ating bayan, para sa mga tao. Dahil na nagmahal na nga mabilihin, kawawa na nga tayo. Hindi na nga kaya ng mga mamamayang Pilipino, lalo mahirap, hindi na kaya. Sobrang taas ng mabilihin. So, pabalik-balik lang ako dito, kahit walang tao, ay pakita natin na ang suporta para sa ating kabutihan at kay Sara Inday na mabuti siyang mamuno sa ating bansa dahil katulad siya sa kanyang tatay na mayroong paninindigan, oras na maluklok siya sa ating mataas na katungkulan. Katulad sa tatay niya na ang ating bansa ay taas noo sa ibang bansa at lalo na ay bababa ang ating mga bilihin at maiwasan natin yung paglaganap naman ng mga shabu. Oo, nakikita natin yung mga nag-aabutan ng mga shabu, kaya mga pulis hindi nila alam yan. Dapat yan ihayag natin na yung mga nangyayari sa atin. Ang pag-rally dito ng peace rally ng mga tao, voluntary, walang bayad po dito. Kahit 5 centavos walang bayad. Pumupunta mga tao dito tuwing hapon dahil hindi mainit at saka maraming trabaho. Yung mga supporter ni Inday at tayo rin ay supporter din tayo at nagpapagit na lang tayo sa mga nangyayari. Ako nasuporta ko dati kay Bongbong sa tandem nila ni Inday, pero ngayon hindi na dahil kita nyo ng pagtaas ng mga bilihin, taas ang mga ano natin produkto. Yung susuporta ka ba doon? Tapos may mga corruption, tapos nakikita natin yung mga negosyante at saka mga politiko sila nagsasabuatan na pagtaas ng mga bilihin. Sino ba ang hindi magagalit noon? Kaya isipin natin na mabuti na yung napunta dito ng mga tao, voluntary yan. Yung nag-peace rally dito, peaceful rally, wala yung bayad. Yung mga nakikita niyo mga pagkain, mga tubig na binibigay dito, ano yan, mga donasyon yan, mga abroad, mga OFW mula sa ibang bansa, binibigay dito. Yan ang D20, may 60. Ang ulam, ang gulay, kwentahin nyo. Ang isda, ang mahal ng isda, 300 ng kilo. Ang 700 mo, isang kainan lang yan, tanghali, umaga, or gabi. Isang kainan lang yan. Kung halimbawa mamili ka ng pang umaga na pagkain, bigas, ulam at saka gulay. Yung 700 mo, halos maubos ka bibili ng pagkain lang. Hindi ka na makabili ng brief, hindi ka na makabili ng damit. Dahil doon lang mapupunta ang sweldo mo sa isang araw. O sa isang kainan lang. Kwentahin nyo, sa isang kainan lang, sa isang kilo, 60 pesos. Gulay, tag 20 pesos. Kwentahin nyo. Kaya, magising tayo, huwag tayo sus, Ginoo. Diyan pa lang, kung marunong ka magkwenta, niluloko lang tayo. Dapat bulas na. Magpalit kasi tayo rin ang nagluklok sa isang namumuno, tayo rin ang papalis. Ganun rin yan kasi demokrasya nga tayo. Hindi na daanan sa boto. Dahil kapag advance na ayaw na talaga mga tao, tayo na talaga magpapatalasik o tayo nang papaalis sa namumuno sa atin. Dahil hindi naman to sinasabi na dadaanin sa botohan. Hindi pa man eleksyon. Ang nangyari na ngayon yan ng EDSA 1 at saka EDSA 2, pinatalasik. Di ba? Tayo rin ng mga Katoliko, namumuno rin sa Katoliko, yung cardinal natin, dapat ipagamit ng isa shrine dahil hindi man pwede na puro na lang mga dilawan ng panahon ni Cory Aquino ang papagamit ng isa shrine. Unfair po yan, hindi po yan maganda dahil yung isa shrine ay pangkalahatan po yan, hindi yan para sa mga Cory Aquino supporter lang, kundi pangkalahatan po yan. Ganon po yan ang sistema, ganon po ang batas, walang pinipili. Ipagamit yan kung kahit sino
na naghahayag ng katotohanan at demokrasya sa ating bansa, ipagamit po yan dahil hindi lang para sa isang nagrally lang katulad ng mga Dilawan at katulad ng mga BBM na yun ang gagamitin, dahil yan public po yan, kahit sino pwede gumamit. Ganun po ang sistema. Ngayon daw nagrally daw ang BBM loyalists doon sa rebulto ni Cory Aquino at rebulto ni Ninoy. Sampal yan sa kanila. Hindi nila naisip na sila na mag-asawa, sila ang nagpa-alis kay Ferdinand Marcos Sr. Wag nating gawing ganyan. Wag tayong mga lurong-lurong para tayo mga bulok. Bulok ba tayo? Nakikita nga sila lang patalasik, tapos magsasanib persa kayo ng mga Aquino at saka Marcos. Ano yun? Mga lurong-lurong ba ka mo? Mga lurong-lurong ba ka mga loyalist? Hindi ba kayo nag-iisip? Parang traidor yan ang ibig sabihin yan. Mga lurong, mga utak. Aquino at saka Marcos magsasanib persa. Ano yung mga lurong? Sinuka na nga ng bayan yan eh. Tapos magsasanib persa kayo. Ano ba yan? Ginoo. Kaya yan ang imulat ng ating isip. Baguhin ang ating sistema. Mag-focus sa mga probinsya para hindi rin tayo maghirap. Buong Pilipinas, yung ating ekonomiya at investment at trabaho. Yan ang importante. Kami, pagod ako sa pag-deliver. Nagbablog ako dito, wala akong sweldo. Wala po akong sahod. Wala po ako ditong binabayaran ng mga DDS. Mula kay Inday, wala po akong bayad. Kusang loob po ito pagbablog dito. Kasi hindi na pwede nga lihim-lihim na lang. Na wala tayong magagawa. Kawawa na tayo. Kaya nag-vlog ako dito. Para may parating natin sa buong Pilipinas at buong mundo na ang katotohanan na nangyayari sa atin. Kaya iba yung nangyayari sa atin na tayo, halimbawa mapanig ka doon, hindi na maganda po ang mangyayari kung tayo ay hindi makiisa, hindi magsama-sama dito sa Israel. Kailangan magsama-sama. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang magsama-sama, pati Katoliko. Oo. Lahat. Hindi lang panahon ni Cory Aquino na mga Katoliko, si Cardinal Sin ay namuno dito sa pag-ano ng Itzawan at saka mga yung namuno sa ating simbahan, yung Cardinal at mga Obispo, kundi suportaran din natin ang mga mamayang Pilipino na gutom na dahil sa mahal ang bilihin. Kailangan na talaga, tama na, palitan na, sobra na, gutom na ang mga Pilipino. Kawawa na, sobrang mahal mga bilihin, tapos may mga corruption na nangyayari. Oh my Ginoo. God. Ayun po, ay sana suportaran po nating vlog at subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Bariis Verba Crucedes Vlog. At follow kayo sa ating Facebook page, Bariis Verba Crucedes Vlog. At mag-follow din kayo sa ating Facebook account, Chipilo Junior, para ma-update rin kayo sa ating mga vlog na travel vlog, tourism vlog, adventures. Dito sa Facebook, sa YouTube channel natin ay mga kaganapan nangyayari sa ating bansa, ay pwede tayong mag-vlog ng ganito. Ganun po yan. Kaya kahit walang tao o mayroon, magbablog po tayo dito. Dahil ihayag natin at makita natin kung ano na ang nangyayari at marinig natin kung ano ang katotohanan, kung ano nangyayari na sa ating bansa. Kawawa na tayo. Kawawa. Marami nag-abroad, maraming nagugutom, may trabaho pero kulang ang kanilang sweldo dahil sobrang mahal ang mga bilihin. Dahil may mga corruption at may mga nangyayari na hindi natin alam. Kami lang nakakaalam. Oo, ang negosyante at sa mga politiko ang sobrang kurakot. Nagsasamantala sila kaya tumaas ang mga bilihin. Yun ang katotohanan. Oo. Kasi sila ang may pabor na tumaas ang bilihin eh. Ang negosyante at saka mga politiko. Yan ang katotohanan kasi kaya alam namin yan. Alam namin yan. Kaya kailangan i-share nyo. Mag-subscribe kayo.
mga bangag na mga supporter nagrally din sa monumento ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino. Mga lurong-lurong talaga at mga buang ring. Mga Aquino na patasik sa mga Marcos, tapos ano yun, mga lurong-lurong. At tawa lang ako. Diyan sa monumento ni Cory Aquino. Talaga na mga lurong-lurong na talaga. Talagang walang utak. Oh, dyan daw mag-rally daw. Mga Marcos. Dyan daw. Dyan daw. Natawa lang ako eh. Ayan daw. Dyan daw. Diyan daw ko mag-rally. Nandiyan kay Cory Aquino. Ayan daw. Ayan daw. Nakita nyo na. Diyan daw mag-rally. Ayan. Yan daw. Ayan. May mga pulis na rin dito. Mga pulis na rin dito. Yung Kabapusong Cedars, nakita niyo naman doon sa monument ni Cory Aquino saka Ninoy. Doon sila nagpulong-pulong yung mga BBM loyalist. Mga lurong-lurong talaga, mga adik. Kita mo naman, monumento pa ni Cory Aquino at saka ni Ninoy. Natawa lang ako eh. Hindi pa sila nahiya sa kanila mga balat. Ginoo. Tawa lang ako eh. Ayun yung mga Marcos loyalist. Ayan, naglakad. Yan, oh. Piste. Mga Cory kong nulo. Mga lurong-lurong. Ayan, oh. Ano ba yan? Purya saway. Purya saway sa ating magkapa-Pilipino. Puro ka po nagsukaan. Sinuka na siya ni Marcos Aquino. Ang Aquino nagsuka lang sa Marcos. Para mga lurong-lurong nga. Tawa na tayo. Di ba nila nakikita na nandiyan si Ninoy nakatudlo sa EDSA. Si Cory nandyan. Mga lurong na talaga mga Susidos, maraming salamat sa katatapos pa natin na panonood sa ating vlog doon sa may EDSA Shrine. Peaceful and rally po pag tuwing hapon doon sa may EDSA Shrine. At yung mga nagsasagawa rin ng rally doon sa may bantayog ni Cory Aquino at bantayog ni Ninoy Aquino, mga BBM, mga Marcos loyalist, doon sila nag-rally. Tinatawag nilang BBM movement, pero kay Marcos yan, connection lang kay Lacson, pero totoo lang po ay doon sila nag-rally. Oo,
Nakita niyo naman sa ating gilid ng ating video doon sa may kalsada, sa Camp Aguinaldo, sa gilid ng bantayog ni Cory Aquino. Nakita niyo nahagip niya ng kamera. Hindi na natin napakita dahil nagtatakbo ng ating bike. Kaya nahagip po yan. Yun ang katotohanan po. Kayo na lang po ang mag-isip-isip kung matino pa ba ang mga Marcos loyalist o wala nang katinuan. Dahil at totoo lang po, ang mga Aquino po ang nagpatalsik at mga suporta ni Aquino ang nagpatalsik sa Marcos Sr. ni Ferdinand E. Marcos Sr. Ngayon, kay Bongbong Marcos na naman, hudyat na ito talaga na wala mga utak, mga nagpakasyabo. O, diba? Yan ang katotohanan nangyayari. Parang naiisip ba tayo na normal pa ba ang mga Pilipino na mag-isip? Hindi na yata normal. Kasi suporta ng suporta. Kahit mabigyan ka ng 500 o 200. Sa amin kasi, sa amin wala po kami suporta na pagkain at pera. Kusang lang ako nag-vlog dahil para makatulong tayo na mapatalsig na si Bongbong dahil malang bilihin at may makurakot dahil ang mga negosyante at mga politiko ang silang nakikinabang sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Totoo po yan. So maraming salamat po. Pumunta na po tayo sa isa shrine na tayo na mga manasuporta kay Inday Sara Duterte. Ako po ay wala pa akong panapanigan. Ang ano lang natin po ay mailigtas sa peligroso ng ating bansa. Delikado na po ang ating bansa. Nanganganib na po kung ano mangyari sa ating bansa. Na ang panganib po ang kahirapan na baka magkaroon ng nakawan, holdapan. Ito na nga, marami nang nangyayari ng mga hindi maganda sa ating bansa. Global po ito, napapakita tayo sa buong mundo, nakikita tayo sa buong mundo na ang Pilipinas ay bagsak na sa kahirapan. Huwag na po nating hintayin po yan. Magkaisa na po tayo at namumuno ng Katoliko. Magkaisa na po dahil lugmok na po tayo sa kahirapan. Totoo po yan dahil malang bilihin. Patalsikin na natin ang namumuno po sa ating bansa, si Bongbong Marcos. Ipalit natin si Inday dahil nakita natin sa tatay niya na maraming project, hindi mahal ang mga bilihin. Kahit maraming natutukang dahil nga lumalabag sila sa shabu. Maraming nagsasabu. Hindi po pwede manatili maraming shabu dahil maraming maririp, maraming magagahasa. Dahil mga bangag na yan, mga shabu na yan, nagpapakashabu na. Wala na yan takot eh. So yun po, sana suportar po tayo sa EDSA Shrine, sa DDS para ang pumalit si Inday Sara Duterte sa 3 taon na siyang maghalili. Pwede siya mag-re-elect katulad kay Gloria, pero hindi siya matulad kay Gloria na nagkawindang-windang rin. Sana ay tularan niya ang kanyang tatay na mababang presyo ng bilihin at maraming project at taas noo ang mga Pilipino sa ibang bansa ng trabaho. So maraming salamat po sa inyong lahat. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, Baris Vivos Vlog, at follow kayo sa ating Facebook page. Paramihin po natin subscriber sa ating YouTube channel, Baris Vivos Vlog, at paramihin na natin ating followers sa ating Facebook page, Baris Vivos Vlog, at paramihin po nating followers sa ating Facebook account, Chupilo Junior. So mega shoutout mga OFW, saan man tayo sa lupalop ng digdig at dito sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye.